Alam niyo, hindi ko ho matiis no, na hindi patulan. Ito hong naging pahayag ni PCO Undersecretary Claire Castro na sinasabi niya na meron daw noong napangako si dating Pangulong Rodrigo Duterte na gawing 7 pesos ang kilo ng bigas, mga kababayan. At napanood ko kasi, nakita ko ho yung kanyang yung kanyang vlog mismo ni Attorney Claire Castro at kanyang binabanggit na ito si Pangulong Marcos Jr. 20 pesos, yung kay Duterte noon 7 pesos ang pangako kada kilo, hindi raw po natupad. So agad ako nagsaliksik at tinignan ko talagang totoong merong pangako. Ang sinasabi ho noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanyang sinasabi na pangako sa SONA noong 2018 ay i-reduce, ibaba ng 7 pesos ang bigas. Ibig sabihin, halimbawa, 47 pesos ang bigas, magiging 40 na lang, ibababa ng 7. Hindi yung bigas magiging 7 pesos kada kilo ang mabibili. Paano yun? Yung palay nga 15 pesos na hanggang 20 pesos mong bibilin Diyos ko po buhay ito. Ito, pakinggan nyo muna. Mga kababayan, ito hong binabagit ni Attorney Claire Castro. Abogado ho ito Panoorin ho natin, mga kababayan. Mga Clear, tignan natin. Pakita ko na to. O sige pangako, 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Okay. Ito dati ang sinabi, mga ka-clear. Sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari 7 pesos per kilo rice then after. Okay, yan Yan, 2 years 2 years Nangako 7 pesos per kilo na bigas because of the rice certification law. Okay. Per kilo and lower inflation significantly. I ask Congress to prioritize this crucial reform. Okay 7 pesos ang pinangako. Ang iniisip, no? Kaya may pinaprioritize yung batas RTL to Kung di ako nagkakamali, mga kaklira. Yun na naman yung involved dun patungkol sa bigas So, 7 pesos, Titi Sara. Yung inaspire ng tatay mo because of that law. Diba? Pero natupad ba? Ayan nangako na gawing 7 pesos per kilo ang bigas pero tahimik yung mga kampon niya. Sino ba to? Joyce Mabini ni Makanit, Okay, so yun ho, binabanggit ho ni attorney, abogado ho ito, mga kababayan, na yung kanyang pagkakaintindi dito sa naging pahayag ni nooy Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang SONA niyang binanggit ho ito noong 2018, ang sabi niya ay to reduce. Ano ibig sabihin ng to reduce? Sa wikang Pilipino, bawasan ng 7 pesos ang presyo ng bigas. Hindi. Kasi yung pagkakaintindi ho ni Attorney Claire, naguguluhan ako rito kung ano ba kaisipan ginagawa ho nito, ano ba pag-iisip ho itong si Attorney Claire Kaya hindi ko maatim na hindi patulan itong issue ito Bilay nyo, ini-ere niya pa yung naging talumpati ni Pangulong Duterte na ang sabi na i-reduce ang sabi niya, ang dampot ho at pagkakaintindi niya at kinakantyawan niya pa ho si BP Sara Duterte na pangako ng ama mo 7 pesos kada kilo ang ibebentang bigas. Hindi po 7 pesos kundi ang sabi ho ni Pangulong Duterte ay i-reduce ng 7 pesos. Kaya nga yung ehemplo ko, halimbawa, 47 pesos ang presyo ng bigas,
i-reduce mo, babawasan mo ng 7 pesos, 40 pesos na lang. Oh, kakaiba ho ito sa naging pangako ni Pangulong Marcos Jr. noong kampanya na ang sabi ho niya ay gagawin ho, makakabili ho tayo ng 20 pesos kada kilo ng bigas kapag siya po ay naupo sa pwesto. So, yun po ang ibig sabihin nito. Maliwanag ho at hindi ko alam bakit binabaloktot ho ni Yusek Castro. Ito, ni-research ko mismo yung saktong pagkakasabi ho ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA. 2018 ho ito. Also working on long-term solutions on top of this agenda to lower the price of rice. We need to switch from the current quota system in importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos per kilo and lower inflation significantly. Ayun ho, ang liwanag ho, to reduce. Ano ibig sabihin? Bawasan ng 7 pesos ang presyo ng bigas sa mga pamilya. Hindi. Ang pagkakaintindi ho ni Attorney Claire, abogado ho yan, ay ang pangako raw noon ni Pangulong Duterte ay gawing 7 pesos kada kilo. Na napaka-imposible naman kasi yung sa palay lang ho, 15 pesos na eh. Tapos gagawin mo 7 pesos. Hindi naman ganun ho yun, mga kababayan. So, hindi ko alam kung bakit binabaloktot ho, no? Pilit na binabaloktot ni Yusek Claire Castro. Ini-airing niya rin ito sa kanyang vlog, yung talumpati ng Pangulo. So, ayan 7 pesos kada kilo. Pangako. Hindi niya sinabi na 7 pesos ang ibabawas. Yun po sa kasalukuyang presyo o yung bilihan, mga kababayan. So, maliwanag ko. Alam niyo ho, dito sa ginagawa ho ni Press Undersecretary Claire Castro, lalo niyang ipinapahamak yung Marcos Jr. administration. Kung ano-ano mga pinagsasabi. Halimbawa, dito po sa ginawang 20 pesos, hindi to ibababa. Dapat ang tawag ho rito, kasi ang binabanggit ho nila, ng Malacanang na ito po ay para makabili na ng murang bigas yung mga tao. Pero ito ho ay programa. Ibig sabihin, programa na pansamantala lang o artificial. Kasi ang pangako noon ni Pangulong Marcos Jr. nang siya po'y kumakandidato, na kapag naupo, magmumura na ang bigas. Ibig sabihin, natural na magmumura na. Kahit saan pumunta ka ng palengke, 20 pesos na lang. Pero ngayon, ito ho ay may subsidy, artificial, pansamantala na programa. Yun ho, yung subsidy. Parang alam nyo yung nangyari noon sa mga tsuper. Di ba, sumobrang taas yung presyo ng produktong petrolyo. So, nagkaroon po ng subsidy na yung binigyan sila ng pera para makaalpa sila at siyempre grabe yung taas ng presyo ng produktong petrolyo. Parang ganito rin ho ito, mga kababayan. So, pansamantala. At ang matindi ho nito, pansamantala, ay yun nga lang sa Visayas. Pero meron pong nakikita itong kinatawan po mula sa mga magsasaka, mga kababayan. Ito, may binabanggit ho si Ginoong Leonardo Montemayor na sa kanyang pagkakaalam na nais lang ho ng National Food Authority na mabawasan po yung imbak nilang bigas at baka nagkakasira na, kaya ipinabebenta na lang sa murang halaga itong bigas na ito. Ito, pakinggan ho natin, mga kababayan, kasi ang ganun ho binabanggit Sobra-sobra na raw po ang imbak sa mga bodega ng NFA. Kaya baka masira ito, mas malaki ang lugi. Kaya ang ginagawa ho ay ibenta na lang at mag-abono ng kaunti ang gobyerno. Kasi wala pong pumatol na LGU na noon binibenta ho nila 33 pesos kada kilo para ibenta sa kanilang mga lugar. Wala pong pumatol sa ganyang presyo. Kaya ngayon 20 pesos parang kumbaga sa balik puhunan na lang wag nang lumaki ang lugi ng gobyerno. Ito, pakinggan ho natin, paliwanag ho ni Ginoong Leonardo
Montemayor at mula po ito sa grupo ng mga magsasaka. Ang problema talaga ng National Food Authority, hanggang ngayon, punong-puno pa rin yung kanilang bodega ng mga palay at bigas na makaimbak po dyan. So, hirap na hirap po ang NFA sa nakarang mga buwan na makapili ng bagong palay, harvest, mula po sa ating farmers. Kasi puno ang bodega eh. In the meantime, over time, siyempre, lumuluma, yung iba dyan, baka nasisira na yung bigas ng NFA. So, I think they really have to find ways na ma-unload yung kanilang fund stock. Hindi po kasi naging mabisa yung pagbebenta po ng bigas ng NFA at 33 pesos per kilo sa mga LGUs in order to unload the stocks nga. Despite the fact nagkaroon po ng Rice Food Emergency Fund Declaration, I think sometime in March. Napakatumal po ang benta po ng NFA ng kanilang bigas under that program. So I think siguro because of the really critical need na mabawasan talaga yung stock sa NFA, kaya ito po ang kanilang intervention. Oo, kumbaga. Okay, so yun po, no? Binabanggit ho ni Ginoong Leonardo Montemayor, mga kababayan. Yun na parang ito na lang ho ginawang solusyon ng NFA na dahil sa talagang sobra-sobra raw po ang imbak, nakatambak lang po sa bodega ng NFA, kaya kailangang mag-unload o magbawas po, ibenta ho ng mura, kasi yung mandato po nila ay bumili po ng ng mga bigas sa mga magsasaka. So ganyan po ang nangyari. So yan po, no, sa pangkalahatan yung issue natin, mga kababayan, ay yung binabanggit ho ni Attorney Claire Castro, ang liwanag ho nang sabi po ni Pangulong Duterte ng kanyang talumpati sa State of the Nation address yan noong 2018 at kanyang sinertipikahan bilang urgent yung yung panukalang batas para sa rice tarification law. Tapos ang sabi niya ay dapat na bawasan ang presyo ng bigas ng 7 pesos. Pero ang pagkakaintindi ni Attorney Claire Castro ay iba. Nakakatawa ko, mga kabayan. Iba ho ang pagkakaintindi ni Attorney Claire. Ang sabi niya, nangako si Duterte. BP Sara, yung tatay mo nangako ng 7 pesos kada kilo. Yun po ang sabi niya. Mga kababayan. Kaya nga, ito, paparinig ko ulit, mga kababayan, papanood ko. Kasi binabanggit ho ng isang, analyst po ito. At talaga nagsusubaybay ito, mga eksperto, na kung saan sinasabi niya na talagang naging matagumpay ito pong si dating Pangulong Duterte para mapababa ang bigas. Katulad ditong sa rice tarification law, kumpara sa Marcos Jr. administration na lahat po ng paraan ginawa na. Nagbaba ng taripa, nag-grade na mga kung ano-ano mga bodega ng bigas. Wala ho nangyari, hindi ho tumaas, hindi ho bumaba ang presyo ng bigas. Ito, panoorin ho natin. Mga kababayan, balikan ho natin ito sandali at sinasabi niya, kasi ngayon, panahon ng ina-aseso lahat po ng performance ng dating administration, Duterte administration at kasalukuyang administration. Ito, kasi ang tanong sa kanya, sino ang pinaka mas mainam at talagang nakagawa ng maayos? Lalo na dito sa issue ng bigas at siyempre dito po sa corruption. Ito, panoorin nyo ho ito, mga kababayan, Bagamat sa mga naunang vlog natin, na banggit na ho natin ito. Pero gusto ko lang ho bigyan din. Kasi ang sinasabi ho ni Attorney Claire Castro, nangako raw si Pangulong Duterte ng 7 pesos. Nangako. Hindi niya naintindihan na ang sabi ho ng Pangulo ay babawasan ng 7 pesos. Ito magpapatunay ho isang analyst na naging matagumpay. Yung naging pahayag na yon ni dating Pangulong Duterte na nooy Pangulo siya noong 2018 sa SONA. Ito, panoorin ho ninyo, mga kababayan. Who is doing a better job, April, in terms of combating and fighting corruption? Was it the Duterte administration in its first 3 years or the Marcos administration in its first 3 years?
Well, I think Jonathan will have a better say on that. But I mean, okay, I'll talk about the rice situation na lang. Okay, so during the time of the Duterte administration, we also had rice problems in 2018. But, looking at what happened in 2018, we had the rice tariffication law, rice prices went up, but then it went down right away. So, in other words, rice was a problem. It caused inflation to go up, but then it was addressed right away. So, this time around, so like for us, we're saying, we're excited because for example, there are so many things that the government is doing. For example, it reduced the tariffs on rice. Globally, El Nino's over, and then India said we're going to lift the ban on rice exports. So we're seeing global rice prices go down. But then you kind of wonder, how come rice prices aren't going down? So, in that respect, I would say that if corruption was the answer to, the reason why rice prices aren't going down, then in that respect, I could say Duterte did a better job. But then maybe Jonas... Okay, so maliwanag ho. Binabanggit ho nitong analyst na si April Litnan na sinasabi niya sa panahon po ng Duterte administration, nang sinabi ho ni Pangulong Duterte na resolbahin yung problema sa bigas, pababain. Yun ho, bumaba. Ngayon ho, parehong unang 3 taon ho yan, tapos yung unang 3 taon ng Marcos Jr. administration. Ngayon lahat ginawa na ng paraan. Hindi bumaba. So ngayon, ang isa po sa naisipan, gawing 20 pesos. Kaya lang, hindi po ito yung normal na pagbaba. Ito po ay programa at magpapaluwal ang gobyerno. Lahat po tayong taxpayers mag-aambag-ambagan para makabili ng murang bigas yung mga taga-Visayas. So yun ho. So maliwanag ho mga kaubayan At ito siguro kayo naman ho, kahit reviewin pa, ulit-ulitin nyo ho yung video at talumpati ni Pangulong Duterte. Sabi niya ho, reduce, bawasan ng 7 pesos ang presyo ng bigas. Ang pagkakaintindi po ni Yusek Claire Castro, 7 pesos kada kilo ang pangako na bigas. Kaya hindi raw natupad. Ay, nakumbuhay ito. Talaga naman. Ayun, may nagpatunay Isang analyst, sabi panahon ni Duterte, nung sinabing ibaba ang presyo, bumaba agad. 2018. Ngayon ho, sa kasalukuyang Marcos Jr. administration, lahat ginawa. Binawasan ng taripa. Kung ano mga raid na ginawa. Wala ho nangyari. Okay na ho, bahala umusga. Sa ating mga viewers, kayo na po umusga. At kayo ho, ano ba pagkakaintindi nyo sa binanggit ho ni Pangulong Duterte noong kanyang talumpati sa SONA? Diba sabi, to reduce 7 pesos. Bawasan ng 7 pesos. Hindi na gawing 7 pesos kada kilo na lang ang mabibili ng tao sa mga pamilyan. Ang layo ho, mga kababayan. Napakalayo. Okay, sa mga bago lang ho dito po sa ating channel, pakiusap po, subscribe na po kayo. At siyempre, huwag kong kalimutan na i-like at i-share. At para lagi kayong updated dito po sa ating mga ginagawang komentaryo at pagliliwanag, paghimay sa mga issue na dapat po nating malaman. Maraming salamat po muli. Ito po si Kylie. Magandang araw po sa ating lahat.